Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ng ilang mga balitang bumandera nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga mainit na balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Isang crypto whale ang nag-open ng short positions against Bitcoin at XRP with 20x leverage na nagdala sa wallet niya with a total amount of $3.1 million. Wow! Ang wallet ng nasabing crypto whale was funded with $7 million in USDC from an Arbitrum wallet na nag-redeem ng tokens from a zero address, making it impossible to track the funds any further. Dahil dito ay pinaghihinala na ang wallet ay nagtitrade with insider knowledge at marami nga nag-i-speculate na baka isang high-profile politician ang nasa likod ng wallet na ito. Sa kasulukuyan, ang wallet ng nasabing crypto whale ay up by $2.3 million with Bitcoin short at up naman by $880 on XRP. So yan na nga, subaybayan natin at ang kwento ng nasabing crypto whale dahil with various predictions ahead, baka mabawasan ang profit na makukuha niya sa mga darating pang araw. Samantala, sa Pinas naman, kinumpirma ng licensed digital bank na GoTime at ng virtual asset service provider o VASP ang full cryptocurrency rollout nito bilang bahagi ng upcoming roadmap nila. Kasama din dito ang planong pag-integrate ng Google Play at Apple Pay sa kanilang infrastructure sa Pinas. Ang announcement ay ginawa sa siyang event na binuo ng GoTime bilang pagdiriwang ng kanilang ikatlong anniversary na nag-highlight sa paglago ng digital payment ecosystem at enhance customer access to traditional at digital financial services nila. Magandang balita yan. Bukod dyan ay magkakaroon din sila ng Go Crypto feature which will allow users to buy and sell crypto directly gamit ang kanilang app. Sa kasulukuyan ay may mga digital assets na sinusuportahan ng GoTime kagaya ng Bitcoin, Ethereum, XRP, Sol, Link, AVAX at DOT. Samantala sa South Korea naman, dinilit ng YouTube ang account ng isang supermodel doon na pinaghihinalaan na hack dahil ginamitan ito ng deepfake footage ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse to promote a crypto scam. Ang deepfake ang tumalakay sa outlook ng crypto market pati na rin ang future strategies ng Ripple. Ang account ng supermodel na nakafocus sa lifestyle, food at fashion ay may 860,000 subscribers, ngunit na agad na isinara ng YouTube dahil sa nasabing insidente. Pati ang comment section ng account ay na-disable. Sinasabi pa ng mga eksperto na crypto scammers are finding it easier to create deepfakes lalo na siya sa panahon ng artificial intelligence. Preventative measure talaga ang ginawa ng YouTube, kaya naman sa lahat ng mga gumagamit ng streaming platforms, konting ingat sa inyong mga account dahil baka hindi nyo alam ginagamit na pala ito ng hackers. Sobrang delikado ngayon ng AI. Scary! Balitang Pinas ulit tayo, binuo kamakailan lang ng Philippine Blockchain Infrastructure Council na ang focus ay gumawa ng unified framework for digital transparency in both government and private sector. Ang primary objective ng PBIC ay ang National Engine of Trust na nag-verify ng mga transactions to ensure na ang data ay accurate. Pinamumunuan ng council ng iba't iba pang mga prominent personalities mula sa gobyerno at maging sa private sector. Sinasabi pa ng mga eksperto na ang paglo-launch ng PBIC ay sakto lang sa significant legislative activity na nararanasan ng blockchain sa panahong ito. Kasabay din ng mga paglo-launch ng PBIC ang pagbuo ng ilang mga bills na konektado sa blockchain transparency and accountability. And rounding up our news for this week, balik Pinas tayo dahil tinapos na ang second public hearing para sa Senate Bill number 1330 or mas kilala sa Kadena Bill. During the hearing ay dinaluhan ng Blockchain Council of the Philippines representative na si Gail Cruz Macapagal na nagsabi na ang kakulangan ng visibility kung paano ginagamit ang mga donations during calamities ay isang issue na dapat ding isali sa binubuong batas. Dahil nakafocus ang nasabing batas sa accountability at monitoring, dagdag pa ni Macapagal na donations lose their digital trace after clearing customs at ang mga local partners still rely on paper records. Mas maganda naman talaga na nasa blockchain ng lahat ng mga kaugnayan I ng agree. mga financial matters ng gobyerno. Magandang way rin ito para malaman ng publiko kung saan nga pa talaga nagagamit ang pera ng gobyerno. Nanggagaling din naman yan sa taong bayan through taxes at remittances. So why not? Kailangan natin malaman yan.
At yan ang mga mainit na balita at bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian, and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Krista Two Moons. Magkita-kita tayong muli next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! This is the way that